Paano kung ang manok na pinaghirapan mong alagaan may lihim pala na hindi mo nakikita? At ang isang maling hakbang ay maaring sumira sa buong linyada mo. Panoorin mo ang video na to para malaman mo ang dapat mong malaman. Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagmula sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. Ganon din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. So ang katanungan sa atin ng isa sa ating mga followers ay ganito. Good morning sir, tanong ko lang po, pwede pa rin po ba palakihin at gawing brood fowl? Yung nagkasakit nung 4 months old na ang sakit ay halak na pabalik-balik. Yan yung unang tanong ng isang follower. Actually may isa pang follower na nagtatanong din na yun daw kanyang tandang na panlahi na maganda naman ang mga inaanak at maganda resulta sa ruweda, nagkaroon ng matinding sakit. Sumatagal bago ulit gumaling at nangayayat na. Ngayon daw ay unti-unti na nakaka-recover, pero ang tanong niya ay pwede pa kayang gamitin ito bilang isang tandang na panlahi. So sasagutin ko yung mga tanong nyo base sa aking karanasan at bilang isang backyard breeder. So sa pagkakataong ito, pag-usapan natin ang isang napakahalagang usapin. Ang paggamit ng mga alaga nating panlahi pagkatapos silang magkasakit. Paano ba natin malalaman kung pwede pa silang gamitin o hindi na dapat? Kapag ang ating mga alaga nagkakasakit, ang unang tanong na pumapasok sa isip natin ay magiging okay pa kaya o maayos pa kaya ang kalidad ng kanilang lahi. Natural lang na mag-alala lalo na kung ang alaga mo ay galing sa linyada ng mga talagang nagwawagi. Pero hindi basta-basta ang pagdidesisyon o pagpapasya dito. Kailangan natin ng malalim na pagsusuri at pag-unawa sa kung ano ang dahilan ng sakit, gaano ito kalala, at kung paano ito nakakaapekto sa kabuuhang kondisyon ng ating mga alaga. Alam naman natin na ang isang ibon na nanghina dahil sa sakit maaaring makabawi. Pero hindi lahat ng panahon pwede siyang gamitin muli na panlahi mo. Kung ang sakit ay nakakahawa o may epekto sa genetic integrity ng manok, maaaring masira nito ang buong linya kung ipipilit natin itong gamitin sa breeding. Isipin mo na lang, imbis na mapanatili ang kalidad, mas lalo pa nating mapapahamak yung ating linyada. So alam ko may magtatanong sa inyo dahil nabanggit ko yung genetic integrity ng manok. So sir ba, ano ba yung genetic integrity ng manok? Ang genetic integrity ng manok ay tumutukoy sa kalinisan o pagiging buo ng lahi nito. Ibig sabihin, wala itong mga negatibong pagbabago o mutasyon na maaring nagpahina sa kalidad ng susunod na henerasyon dahil nga sa kanilang pagkakasakit. Kapag ang genetic integrity ay nasira, maaaring mawala ang mga magagandang katangian tulad ng lakas, bilis, o tibay na nais mong maipasa sa mga magiging anak nila. So hindi naman natin nilalahat ng manok na pag nagkasakit hindi na pwedeng gamitin. Kung ang sakit simpleng kondisyon lamang tulad ng sipon o pagkahapo, at kung ito ay ganap na gumaling na sa maiksim panahon, may mga pagkakataon na pwede pa itong magamit. Pero kailangan talagang siguraduhin na ang mga manok ay bumalik sa kanyang optimal na kondisyon bago pa ito gamitin bilang panlahi.
Sa ganitong sitwasyon, mahalaga yung kanilang tamang pagsusuri ng kanilang mga kalusugan. Ganon din yung haba ng panahon ng kanilang recovery. Dapat wag tayong magmadali. Bigyan natin sila ng sapat na panahon para makabawi. Siguraduhin na sila ay malusog at muli nasa kanilang peak na kondisyon bago sila ilagay sa breeding program. Isang magandang indikasyon na sila ay maaari nang gamitin ay kapag naibalik na ang kanilang stamina, ang kanilang lakas ng loob, at ang kanilang pagiging alisto, na isang pangunahing katangian ng isang mahusay na ibon. May mga pagkakataon sa karanasan ko na nagkaroon ako ng alinlangan sa paggamit ng isang ibon na pagkatapos ng kanyang mahabang pagkakasakit. Minsan kahit na talagang akala mo magaling na siya sa anyong panlabas, may mga pagkakataon na bumabagsak pa rin ang kanyang performance pagdating sa ibabaw ng ruweda. Natutunan ko sa mga ilang pagkabigo na minsan kailangan nating i-prioritize ang kalidad kaysa sa dami ng mga ibon na magagamit natin sa pagpapalahi. Kaya nga dapat talaga tatandaan natin na ang bawat desisyon natin ay may malaking epekto yan sa ginagawa nating pagpapalahi o yung breeding program natin. Ganon din sa kalidad ng ating mga alaga. So dapat wag tayong padalos-dalos. Mas mabuti nang maging maingat kaysa yung magsisisi tayo sa huli dahil sa maling desisyon natin. So, ang tanong na kung pwede pa ang mga alaga natin kapag nagkasakit sila, gagamitin natin na panlahi, ang sagot dyan dalawa. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa sakit, depende sa lala, depende rin kung gaano kahaba itong nagkasakit. Pero kasing mga sakit na yung mga alaga natin ay nagiging carrier na nung mikrobyo, no? Kahit na mapagaling natin sila, meron na yan, no? Kargado na ng mikrobyo na hindi na yan kadalasan, di na yan natatanggal. Tapos maiipasan niya lang yan sa kanya mga anak. At masama pa niya, pwede niya panghawaan yung mga ibang alaga mo. Tulad halimbawa ng sakit na coryza, ang isang manok na nagkaroon ng coryza, mapagaling mo yan ay nagiging dormant lang yung mikrobyo. Hindi mo lang makikita na may simptomas pa siya pero carrier na siya. At pwede yan pasa niya sa mga kapwa niya na mga ibon, ganun din sa kanyang mga anak. So parang hindi na yan aalis dyan sa yung manukan. Ang talagang mahirap dyan yung kadalasan pagka talaga nagkakasakit ng matagal, nasisira na yung mismong nasisira na yung mismong ibon o yung panlahi mo, no? Yung mga marami na apektuhan sa kanyang katawan at dahil nga marami nasisira, yung mga katangian na meron siya dati, mawawala na lahat yun. So kahit gaano kaganda yung lahi niyan, no? Kahit gaano karaming wagi ang nagawa niyan, pag nagkasakit na matindi yan, lahat ng mga katangian o yung qualities na nasa kanya, masisira na yun, mawawala na yun. So, wala na rin siyang maiipasa sa kanya mga aanakin. Kaya nga, kapag ganyan ang kaso na dumanas ng malala at mahabang pagkakasakit ang yung alagang panlahi, siguro mas maganda na bitawan mo na siya. Huwag mo na siyang isama sa yung breeding program. At mas maganda nga, tanggalin mo na sa yung yarda. Medyo masakit yan lalo na kung matagal mo na siyang ginagamit at naglalabas naman siya dati ng maayos. Medyo mabigat nga sa kalooban yan pero yun lang ang paraan para maayos mo pa yung iyong pagpapalahi. Sa kabilang banda naman kung ang iyong mga panlahi sinipon lang o konting sakit lang na umabot lang ng 2 hanggang 3 araw, magaling na kaagad, walang problema yan. Pwede mo na ring gamitin yan once na makarecover kaagad sila. Sa totoo lang, ang mga manok kasi na maiinam ay meron niyang katangian na malakas ang kanilang resistensya laban sa mga sakit. Ang pagkakaroon ng malakas na resistensya laban sa mga sakit ay isa ring katangian niya ng mga ibon.
Pero hindi lahat ng lahi merong ganyan. Kaya meron talagang mga lahi ng ibon na talagang sakitin. Sa huli, nasa atin ang responsibilidad na tiyakin ang kagalingan ng ating mga alaga. Kung may alinlangan ka, kumonsulta ka sa mga eksperto o kaya yung mga kaibigan mo o kalugar mo na mas nakakaalam tungkol sa mga bagay na yan. Itong sinasabi ko ay pwede mong gawing gabay para magkaroon ka ng mas tamang desisyon. Pwede mo rin bigyan ng mas mahabang panahon ng iyong mga alaga bago mo yan gamitin o bago mo subukan ulit. Hindi lang ito kasi tungkol sa pagbabagi sa hamon ng ruweda, kundi sa pagpapanatili ng lahi na magwawagi pa sa mga susunod na henerasyon para sa iyo. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood, ganun din sa inyong suporta. Kung may katanungan o karagdagang suhestyon, mag-comment lamang sa baba. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga impormasyon at tips sa pag-aalaga ng ating mga ibon. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.